Pinuna ng ilang kongresista ang umano'y pabago-bagong pahayag ng contractor na si Curly Discaya. Live mula sa Batasang Pambansa, nagbabalik si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may iba pa bang pinangalanan si Discaya na sangkot sa maanumalyang mga flood control projects? Yes, Jiggy, sa pagsala nga ni Curly Discaya sa House Infracom ngayong araw ay ginisa siya ni ML Party List Representative Leila De Lima. Ayaw kasing pangalanan nito ni Discaya yung iba pang sangkot na politiko umano sa mga maanumalyang flood control projects. Humingi pa nga siya ng executive session dahil nga raw nangangamba siya doon sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. Pakinggan natin itong sagutan ni De Lima at Discaya. Kung tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kumpleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang Jiggy, hindi nga pinagbigyan ang hiling na executive session at binawi na rin ni Discaya kalaunan nga itong kanyang hiling. Samantala, diskumpiyado naman ito si House Infracom Co-Chair Terry Ridon dun sa ledger ng mga transaksyon na hawak umano ng mga Discaya. Pakinggan natin itong sinabi ni Chairman Ridon. Sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi. At Marian, kung pinangalanan ni nila Discaya yung sila Speaker Martin Romualdez at Saldico sa Senado, masasabi ba na umatras sila ngayon sa hearing naman sa Kongreso? Jiggy, hindi naman kumambyo itong ang si Curly Discaya. Paglilinaw lang niya, wala naman siyang sinabi doon sa pagdinig nga ng Senate Blue Ribbon kahapon na may direkta siyang transaksyon kina Speaker Romualdez at Zaldico. Kung babalikan natin, Jiggy, sinabi nga ni Discaya sa pagdinig nga sa Senado kahapon na 25% daw ng kickback ng mga proyekto ay napupunta umano kina Romualdez at Co. Pero yan daw ay base lamang sa mga naririnig niya madalas sa mga politikong nakakausap nila. Pareho na ngang itinanggi ni Romualdez at Co. itong aligasyon na yan ni Discaya. Pakinggan natin ito. Wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. At kanina ay humarap din sa hearing si Pasig Mayor Vico Sotto. Ano yung mga nabanggit niya, mga pahayag niya kanina? Jiggy, isiniwalat nga rin ni Mayor Vico Sotto na may tax deficiencies daw itong ang siyam ng mga kumpanya ng mga Discaya. May mga paglabag din daw ang mga ito sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Pakinggan natin itong testimonya ni Mayor Vico Sotto. Mr. Discaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. Tunayan, flood control projects pa lang po ito.
hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan. Sige, tinawag nga rin ni Mayor Vico Soto na kasinungalingan ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Partikular na nga nung sinabi nila na 2 to 3% lang daw yung kinikita ng kanilang pamilya doon sa mga kontrata. Dagdag pa nga ni Soto, alam naman daw ng lahat na may mga guilty umanong mga senador, kongresista at iba pang opisyal ng DPWH, pero hindi raw dapat paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga Diskaya. Wala pang tugon dito ang mga Diskaya. Balik sa'yo, G. Yan ang ulat ni Marian Enriquez mula sa Kamara. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.